لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبأجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس، ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakamute pala ako. Ayan ko lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, welcome po sa ating pinakabagong programa, fresh na fresh at sariwang-sariwang programa na mapapanood ninyo tuwing Biyernes ng gabi. At ito ang Halal Tambayan, Usapang Dunya at Akira with Fahad and Mikael. At syempre, hindi makukumpleto ang tambay kung mag-isa lang ako. Kailangan may kasama ako para kumpleto yung tambay natin, no? At syempre, tinatawagan natin dito ang ating butihing kapatid, no? At lagi natin kasama sa ating mga dawa, activity at dawa program at hindi nagsasawa at hindi napapagod magbahagi ng pananampalatayang Islam, si Brother Mikael. Mikael, pasok! Masya Allah, jazakallahu khairan, Brother Fahad. At yun nga, kanina ay naka-mute ka, no? Masya Allah. Yan, kamusta, Brother Fahad? Alhamdulillah, Bikairin. Kamusta ka naman, bro? Ay, Alhamdulillah. Sa mga kapatid natin, sa mga brothers and sisters na nanonood sa ating live, keep on sharing po tayo, mga minamahal kong kapatid. At napakaganda ng mga pag-uusapan nating paksa at talaga namang ito ay napapanahon ngayong mga oras na ito. Di ba, Brother Fahad? At alam natin, Brother Fahad, na talaga namang napakarami o marami talaga na mga kapatid natin, o kahit hindi man o sa iba na lamang, ay talaga namang dumadaan sa ganitong celebration. So, Brother Fahad, bigyan mo naman kami ng konting idea patungkol dito sa tema natin na ano ang bago sa bagong taon. Ayan, Brother Mikael, napakagandang katanungan. Dahil bilang isang balik Islam,
No, ako ay nagdiriwang din ng bagong taon nung ako hindi pa Muslim, no? At taon-taon ay nagkakaroon ito ng mga iba't ibang panibagong paniniwala, kaysa pampaswerte, pampaalis ng malas, iba-ibang pamamaraan para maging maswerte ka sa taon, pamamaraan para alisin ng malas sa papasok na taon. Napakarami. So, tuwing bagong taon ay laging may bago. Kaya lang, dahil ako ay nag-Muslim na, kinalimutan ko itong celebration na to, ito ay bago sa akin dahil ay meron tayong ibang mga kapatiran na nakikilahok sa ganitong selebrasyon. Ngayon, Brother Miguel, bilang isang balik Islam, no, at tayo ay nasa mundo, nasa reliyon na katotohanan, nais kong tulungan ang ating mga kababayan, maging Muslim o hindi Muslim, na maunawaan nila, ano ba talaga ang bagong taon? Sino ba ang may gawa nito? Dapat ba paano natin ito dapat intindihin at unawain? Yun ang aking brother. MashaAllah. At yun nga, Brother Fahad, sabay-sabay nating alamin ang inihanda ng ating mga butihing ustad. Galing pa ito sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. At inshallah sila ay magbabahagi sa atin ng napakagandang katuruan patungkol sa ano nga ba ang bago sa bagong taon, na kung saan ito rin ay makakatulong o makapagpapalakas ng ating pananampalataya. So bago natin umpisahan yung ating programa, Brother Fahad, ay i-shoutout muna natin yung mga tagapakinig natin. So sa mga gustong magpa-shoutout, inshallah ay mag-comment lamang po. At pwede nyo ilagay yung address nyo o yung lugar nyo kung saan kayo atira. At inshallah ay babatiin namin kayo sa abot ng aming makakaya. So shoutout kay Billy Wataililo Bulkiya. Salam Ustad, wala atang audio yun. Ngayon po meron na. So salamualaikum sa inyo dyan. Yan. So kay Brother Sabar Abdul Kadir ng Nobeleta Islamic Original Religion of Mankind. Yan, mashallah, alhamdulillah. Kay Brother Jibril Flor, assalamu alaikum. Watching from Binangonan, Rizal. Mashallah, tingnan mo, nakakaabot na Binangonan, Rizal. No, yung ating live, Brother Fahad. At inshallah, keep on sharing po tayo mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam para maipaabot natin sa kanila yung tunay na katuruan ng pananampalataya. No, inshallah. At ito, si Ummu Danya, yan, wa alaikum salam, watching from Nueva Ecija, yan, okay, so si Brother Billy Wataililo Bulkiya, yan, watching from Baguio, o tingnan mo, yung mga natin is nasa norte na, umaabot, mashallah, barakallah, so, yan, kay Khalid bin Ahmad, ayan, at followers, so inshallah, Brother Fahad, bago natin ipakilala yung ating speaker ngayong gabing ito, kailan mo ba niyakap yung pananampalatayang Islam? Kapatid, kung di ako nagkakamali, ay 2012 ako ay yumakap sa pananampalatayang Islam doon sa Saudi Arabia. Yun. Okay. Pero sa tuwing dumating yung bagong taon, ano ba agad yung ginagawa mo sa tuwing sasapit itong bagong taon na ito? Nung ako ay dumating na kasi nung kabataan ko, kasi bata, from 5, ganyan hanggang 10, hindi ko pa masyadong feel ang bagong taon. Ang feel ko niya Pasko, dahil bata ka eh. Pasko, bibili ng laruan, manghihingi ng aginaldo sa mga ninong at nina. Ngunit nung ako ay nagbinata na, bagong taon na yung lagi kong inaabangan. Hindi ako pumaporma, inaabangan talaga namin, naghahanda ang aming mga pamilya, kamag-anak, bumibisita kami sa bahay ng bawat kakilala namin, no? Tumatambay, yan. Tambay dito, tambay doon. Ganon. Siguro namin inaabangan yung bagong taon. Sabay-sabay yun hanggang umabot sa alas 12 ng gabi kung saan magpapalit na yung araw from December 31 to January 1. Yun, no? MashaAllah. At yun nga, mamaya ay i-explain din sa atin yan ng ating mga butihing ustad. Saan ba nagmula itong bagong taon? At ano nga ba talaga ang meron sa bagong taon, no? At inshallah, shout out po natin si Hikmat Khan. Assalamu alaikum, kuya. Shout out Abu Dhabi. MashaAllah, barakallah. So, kay Brother Rochelle
Estoconing Misaoy Jr. So, waalaikum salam po sa mga SWAT natin dyan, no? Sa Binyan, Laguna. No, yan. So, naka-duty yan sila, brother, ngayon. Mashallah, barakallah. Yan. At inshallah, Brother Fahad, hindi na natin patatagalin ang ating programang ito dahil gustong-gusto na talaga nating iparinig, ipadama at iparating natin sa ating mga tambay o tambay talaga for short kasi itong programa natin is halal tambayan, di ba, na kung saan ang pinag-uusapan naman natin dito ay patungkol sa dunya at akhirah. So wala nang patumpik-tumpik pa, inshallah, ipapakilala namin ang unang speaker namin ngayong gabing ito. Walang iba kundi si Ustad Khalid Omar. Khalid, tafaddal, mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yun, sa dalawa nating mahal na mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakaganda, no? So, simulan na ba tayo? So, inshallah, bago natin umpisahan, Ustad, baka pwedeng magpakilala po tayo sa ating mga live viewers around the globe. Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid natin na nanonood ngayon sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang oras o iba't ibang sulok ng mundo. Welcome po. Ang kapayapaan at pananaw at ang pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumaatinawa. So ako nga po pala ang kapatid nyo sa pananampalatayang Islam, Ustad Khalid Omar, na kasalukuyan pong nagtuturo sa Masjid at Mahad As-Salam Al-Islami. Inshallah. So, kamusta naman po ang ating pagtuturo dyan sa Masjid Mahad As-Salam Al-Islami, Ustad? Alhamdulillah, mabuti naman. Tinuturuan natin yung mga batang nagsasaulo ng Quran. At yun nga, may mga kasamahan din tayong ustad na yun nga, meron din mga kababaihan ng mga ustada na nakadestino din sa Masjid Mahad As-Salam, kasalukuyan din na nagsasaulo ng Quran. Ng banal na Quran, no? Mashallah. So inshallah, sa mga minamahal naming mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, keep on sharing po, inshallah. Iparating po natin itong live stream natin ngayong gabi ito nang sa gayon ay kapulutan natin ito ng aral at makinabang tayo higit na dito sa mundo at hanggang sa kabilang buwan. So inshallah, hindi na natin patatagalin, Ustad, ang iyong inihandang paksa at inshallah ay ibibigay na namin sa iyo ang pagkakataon na ito. Inshallah, palatafaddal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, ang lahat ng papuri, pagpupugay, pagdadakila para lamang kay dakilang Allah subhanahu wa ta'ala at sumainyo nawa ng mga kapatid namin na nanonood ngayon live sa ating live lecture. Maraming salamat din sa ating halal tambayan kay Akh Mikael at kay Akh Bad at sa mga kapatid natin na patuloy na gumagawa ng mga programa para maipagpatuloy ang ganitong pagpapaalala sa mga kapatid natin at sa ating paniniwala o pananampalataya ngayong sinasabi nila ngayong mga araw. Sa panahon na nga na ito, nasusubukan ng pananampalataya at paniniwala. At dito mo rin matatagpuan kung sino talaga ang tunay na naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napaka-importante na maging maalam, maging mapagmatsyag, matuto tayong at malaman natin ang kalakaran at panuntunan ng ating pananampalataya sa pananampalatayang Islam. Kayo naman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay nais ko pong ipaalam o ipabatid sa lahat kung ano nga ba ang paniniwalang meron ngayon. Hindi na po bago sa lahat o hindi na po bago sa atin o hindi natin papaligoy-paligoy pa na kung ano ang nakikita natin sa paligid. Isa itong malaking pagsubok na dumating din sa panahon ni Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan. Subalit bago natin ipagpatuloy ang pag-uusapang ito o usapin o talakayang ito ay nais muna nating maipaalam ano nga ba ang bago sa bagong taon. Maaaring ang iilan, kahit ng mga kapatid natin na mga Muslim na nandito na sa pananampalatayang Islam, ay patuloy pa rin sa pagsunod sa mga ganitong gawain sapagkat hindi nila alam na ito pala ay may batayan at meron palang batas sa pananampalatayang Islam na pagbabawal sa kanila na makilahok sa mga ganitong gawain. Kaya naman, inaanyayahan po natin ng ating mga kapatid na i-share ang live natin dahil tatalakayin natin ano ba ang meron sa bagong taon. Ano ba ang bago? Ano ba ang pag-aaral tungkol dito? At ano ba ang itinatago sa atin o
o behind the scene na pag-aaral tungo o ano nga ba ang pag-aaral na sasabihin sa atin ng mga kapatid natin tungkol dito. Bago pa man yan, ipipresenta ko sa inyo ang aking tatalakayin ngayong gabi. Ano bago sa bagong taon? Paksa ng talakayan, ang una natin tatalakayin, ano ang bagong taon? Sino si Janos at Januarius? Ano ang kinalaman nito sa relihiyon? Pananaw ng Islam sa bagong taon. Bagong taon ay hango sa Diyos-Diyosan ng mga pagano na si Janos ayon sa kanilang mitolohiya. Ibig sabihin, ang January o tinatawag na buwan ng Enero ay isa pa lang pagsamba mula sa Diyos ng mga pagano na hinango nila sa salitang Janos. Ayon ito sa kanilang mitolohiya. Sa simula pa bago ang panahon ng Kristyanismo, ang bilang sa lokal ng kalendaryo sa lungsod ng Roma, ang taon ay nagsisimula sa buwan ng Marso at binubuo lamang ng 10 buwan. Ibig sabihin mga kapatid, meron po tayong tinatawag na kalendar. Ang ginagamit po na kalendar sa panahon natin ngayon ay tinatawag nila Gregorian calendar. Noon ang tawag nila dito ay Greek calendar at ngayon ay tinawag nila Gregorian calendar. Nagsimula ang isang taon mula sa Gregorian calendar noong Marso na binubuo lamang ng 10 buwan. Ibig sabihin ng isang taon mula sa Gregorian calendar ay 10 buwan lamang. 6 ang 30 araw at 4 ang 31 araw na may kabuuang 34 na araw sa loob ng isang taon. Natatapos ito sa buwan ng Disyembre na susundan ng kung ano ang tila isang hindi mabilang na puwang na sa taglamig. Ibig sabihin, hindi mabilang dahil hindi nila alam ang pagdating ng taglamig. Minsan, sasabihin nila sa araw ng tag-init ay mayroong araw ng taglamig dahil hindi nila natsetsempohan o hindi nabibilang ng gusto kung ano ba talaga ang buwan at araw ng pagdating ng taglamig, tagsibol at tag-init. Naniniwala ang mga sinaunang Romano na ang buwan ng January o Hunyo o Enero ay idinagdag sa kalendaryo ni Numa Pompilius. Ayon sa tradisyon, ang pangalawang hari ng Roma noong ika-5 century before Christ. Nadagdag siya ng 2 dagdag na buwan, ang January at February o ang Enero at Pebrero, upang punan ang agwat at upang madagdagan ang kabuwang bilang ng mga araw sa loob ng isang taon. Ang ugnayan sa pagitan ni Janos at kalendaryo ay naitatag sa pagtatayo ng 12 mga altar na kilala bilang 12 buwan. So mga kapatid na nakikinig, ang 12 buwan o 12 na mga altar ng mga pagano sa panahon nila ay nabibilang sa pamamagitan kung papasok ka sa kanilang altar. Kung ikaw ay magdadasal, ang pagano ay magdadasal, mayroong 12 altar na kanyang tinitingnan o pinupunan. Kung makikita natin ang picture na ito sa pinaka-old Rome, makikita natin na ito ang sinaunang Roma at ito ang emperor na nagtatag ng 12 altar o sa kabuuan sa ating lingwahe ngayon, 12 buwan. Isa para sa bawat buwan ng taon sa templo ni Janos sa Forum Holiterarium, ang merkado ng gulay. Ang Makata na marshal ay inilarawan sa Janos bilang ninuno at ama ng mga taon. Okay, ninuno at ama ng mga taon. So may kinalaman ito sa pagsasagawa o pagtatambal. Kung makikita natin 12, ibig sabihin pagtatambal ito sa 12 Panginoon, mga pagano, mga idolo sa panahon o paniniwala ng mga pagano. Ngayon, sino si Janos at Januarius? Ang buwan ng January ay pinangalanan para kay Janos o tinatawag nilang Januarius. Ito ay hinango sa salitang ugat sa Ingles at kinuha mula sa salita ng Etruscan na Jauna na nangangalahugulugang pinto. Kung iyong makikita o ang ating mababatid, ang pinto ay isa sa pinakamahalagang usapin. Pinto mula sa ating tahanan, pinto sa kanilang simbahan, pinto na nagsisimula sa bawat pupuntahan, makakapasok ka lamang dito. Kaya naman, ang ibig sabihin ng Jauna ay nangangalahulugang pinto at tinatawag nila itong si Janus. Gayunman sa simula, si Janos ay
pinarangalan sa unang araw ng bawat buwan bilang karagdagan sa pagsamba. Note, mga kapatid na mga Muslim, ibig sabihin, ang bagong taon na kanilang isinasagawa ay pagsamba pala sa pagano. Ay isa palang Diyos na tinutukoy na si Janus. Ginagawaan nila ito upang sambahin si Janus bilang karagdagan sa pagsamba sa kanila. Sa simula ng pagtatanim at muli sa pag-aani na sa ngayon ay tinatawag nating New Year Resolution. Binibigyan din siya ng pagmamahal sa pinakamahalagang pagsisimula ng buhay ng isang individual. Ito na nga, ang nabanggit ko ay tinatawag na New Year Resolution, tulad ng kapanganakan at kasal. Sa itinatag na relihiyon at mitolohiya ng paganong Roma, si Janus ay Diyos ng mga pasimula. Ibig sabihin, ang salitang Janus ay pinto at siya din ang pasimula. Kaya naman, ang simula ng taon mula sa Gregorian calendar ay hinango sa kanyang pangalan na kalaunan ay nakasanayan ng iilan kaya tinawag itong January. Mga pintuang bayan, mga paglilipat, ito ang simula ng kanyang pangalan. Pagkakaugnay, mga pintuan, mga sipi at pagtatapos. Itong mga nakalagay dito ay kanyang pangalan mula sa Roma. Karaniwan siyang inilalarawan bilang pagkakaroon ng may dalawang mukha. Kung makikita natin dito, ito ang coins na ginagamit noong panahon ng Gregorian. Makikita natin ito sa kanilang, kapag tayo ay dumalaw sa kanilang cultural, ay makikita natin itong coins na to. No, barya na nakalagay ang dalawang mukha na ang ibig sabihin ay si Janus. At dito rin sa larawan ay makikita natin siya ay may hawak na susi na ang ibig sabihin siya ang may hawak ng susi sa pinto. At makikita din natin na may dala-dala siyang mga prutas na puro bilog. Kaya naiuugnay dito na ang mga tao ay gumagawa, bumibili ng mga prutas na puro bilog dahil sa larawang ipinapakita dito. Ibig sabihin, ang mga larawang ito mula sa pagtatanim at pag-aani ay pag-aalay pala sa Diyos na tinatawag nilang si Janus. Kaya mga kapatid kong mga Muslim na nakikinig sa atin ngayon, kayong mga bumili ng prutas na puro bilog at hindi akalain, ito pala ay pagsamba at nagtatambal sa ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kung makikita natin sa larawan na ang kanilang paniniwalang siya ay may dalawang mukha dahil sa kanilang paniniwala na nalalaman niya ang hinaharap at ang nakaraan. Sa simula, si Janus ay inilarawan na may balbas sa mukha at ang iba ay walang balbas, na maaring pinaniniwalaan ng mga pagano, sumisimbolo sa buwan at araw o edad at kabataan at madalas na may hawak na susi sa kanyang kanang kamay. Mula 153 before Christ hanggang ngayon, ang konsulado ang punong mahistrado ng Republika na sa unang araw ng January na tinawag ng mga Romano na kalendaryo, ang bagong konsulasyon ay nag-aalok ng mga panalangin kay Janus. Ibig sabihin, pagsamba pala kay Janus ang ginagawang bagong taon, pag-iingay ng mga tao sa labas, pagbili ng mga prutas na bilog, ito pala ay delikado, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At ang mga pari ay nakatuon sa pinaghalo-halong trigo na may asin at isang traditional na cake na barley na kilala bilang i-annual para sa kanilang Diyos. Ipinamamahagi ng mga paganong Romano ang mga regalo sa bagong taon, ang mga datiles, igos at pulot sa kanilang mga kaibigan sa pag-asa na ang taon sa hinaharap ay magiging matamis, pati na ang mga baryang isang tanda ng pag-asa para sa kasaganaan. Ito pala ay paniniwala ng mga pagano, mga kapatid na mananampalatayang Muslim. Kaya ikaw na nakikinig, nakakatakot po na sumali ka dito sapagkat ang ginagawa mo pala ay pagsamba sa kanilang Diyos. Subhanallah. Ang tinaguriang kalendaryo ng Republikang Romano ay ipinakilala ng intruso ni Luis Tarquinius Priscus noong panahon ng 660 before Christ. Ayon sa tradisyon, ang ikalimang hari ng Roma, nais niya magsimula ang taon sa buwan ng January dahil naglalaman ito ng pagdiriwang ng Diyos na mga pintuan na tinatawag ng Janus. Kalaunan ang Diyos ng lahat ng mga pasimula, Janus, ngunit ang pagpapatalsik sa dinastiya, ang ito noong 500 before Christ ay humantong sa partikular na reformang ito, kaya't ang karamihan sa nabagong kalendaryo ng Republika ng Roma ay dinala sa kalendaryo ng Gregorian na sa pangkalahatan ay ginagamit kabilang ang buwan ng January. Subhanallah.
Ano ang kinalaman nito sa relihiyon? Bagong taon ay hango sa pagsamba kay Dianos, mga kapatid, ng mga mananampalataya, na ika-12 ng Panginoon at tinaguri ang ama ng mga Diyos ng mga pagano. Subhanallah. So ito pala ay Diyos ng mga pagano. Noong 360 noong before Christ, isinalin sa katuruan ng makabagong panahon na ang isang taon ay 12 buwan, nakatumbas. Subalit ito ay sa pag-uutos na pagkakaisa ng Katoliko at ng Pagano. So, isinan nila ang kanilang paniniwala na ang buwan na ginagamit o ang taon na ginagamit at ginagawa natin sa bagong taon na tinatawag nilang New Year ay bagong taon, ang nasa likod pala ng mga bagay na ito ay pagsamba sa Diyos na tinatawag nilang si Dianos, na ika nga ang kanilang 12 na Panginoon at tinagurian na Diyos ng mga pagano. Pananaw ng Islam at mga Muslim sa bagong taon. Malinaw na ang bagong taon ay kabilang sa paniniwala ng Katoliko at Pagano na sinisimbolo ang pagsamba kay Dianos bilang idolo o Diyos. Subhanallah. Sa Islam, ito ay malinaw na shirk, pagtatambal sa nag-iisang Panginoong Allah, at ang pagsali, pakikilahok, makinig mga kapatid, ang pagsali, pakikilahok, pagsuporta, makipista o maging bahagi nito ay malinaw na tinatalikuran niya ang katuruang Islamiko at lumalabas na siya sa kanyang pananampalataya. Nakakatakot mga kapatid. Sa mga kapatid natin na nanonood ngayon, pakinggan natin ulit ang sinabi dito ng Islam. Ang pagsali dito, pakikilahok, pagsuporta, makipista o maging bahagi nito ay malinaw na tinalikuran niya ang katuruang Islamiko at lumalabas na siya sa kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, ikaw na Muslim na sumasali dito, lumalahok ka o sumuporta ka dito, siguradong ikaw ay nagtambal sa Diyos. Nagtambal ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang kinakatakutan at pinakamalaking kasalanan para sa nag-iisang Allah na walang pagpapatawad. Ang pag-iwas sa idolatria, pagsamba sa mga idolo sa Islam, ang pagsamba sa anumang Diyos maliban sa Allah ay mahigpit na ipinagbabawal. Ibig sabihin, malinaw dito mga kapatid, ang pagsali, pakikilahok, pagsuporta, makipista o maging bahagi nito ay malinaw na tinalikuran niya ang katuruang Islamiko at mahigpit na ipinagbabawal ito ng pananampalatayang Islam. Sinabi ni Propeta Muhammad, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang gayahin, makilahok, makibista, sumali ay katulad din nila. Ibig sabihin, kung ikaw kapatid sa pananampalatayang Islam ay sumali, nakilahok, nakipaputok sa kanilang ginagawa, nakiingay, nagpaturotot ng turotot sa labas na ginagawa ng mga tao sa panahon o sa gabi ngayon, malinaw na ikaw ay gumagaya at ginagaya mo, nakikilahok ka, nakikipista ka, ay magiging katulad ka din nila. Subhanallah. Ito ay babala ni Propeta sa kanyang sinabi. Ang pagtatambal o shirk ay pinakamalaking pagkakasala kay Allah na walang pagpapatawad. Ang sinumang uminom ng alak, ang sinumang gumawa ng pakikiapit ay napapatawad pa ng Panginoong Allah sa mga ibang kasalanan. Subalit ang pagtatambal o shirk ay malinaw na pinakamalaking pagkakasala at walang pagpapatawad kay Allah. Kaya ikaw na Muslim na sumasali sa ganitong mga gawain, iwasan mo na ito. Sapagkat ito ay ipinagbabawal sa iyo, hindi lamang ng Quran, kundi ang Panginoon mong Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi sa Quran. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, ang Allah ay hindi patatawarin ang pagtatambal sa kanya, ngunit patatawarin niya kahit anuman. Ibig sabihin, kapag ikaw kapatid na sumali ka sa ganitong gawain, hindi pinatatawad dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit pinatatawad niya ang maliliit o ibang mga pagkakasala. Ang pagtatambal sa kanya ay kasalanan, katotohanan na kasuklam-suklam. Maraming mga kapistahan, kabilang ang pagsapit ng bagong taon, ay nagmula sa mga pagano o sumasamba sa mga idolo at maaaring nauugnay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o mga idolo. Para sa mga Romano, ang bagong taon ay isang napakahalagang araw.
Ngunit ang pinaka nakakapukaw na katotohanan na ito ay nagmula sa kalendaryo ng Romano na hindi nagsimula sa ika-1 ng Enero, kundi buwan ng Marso. At higit sa lahat, dahil ang Marso ay ang buwan na inalay kay Mars, ang Diyos na digmaan ng mga Romano, kung saan pinaniniwalaan din ng isang banal na ama na Romulus ang nagtatak ng Roma, gayunpaman si Julius Caesar, noon kasama ang kanyang kalendaryo na Hulyan na siyang permanenteng nagtatag ng kapistahan ng ika-1 ng Enero. Ang paniniwala naman ng mga Muslim sa biyaya, itong mga taong bumibili ng mga sinasabi nilang bilog, nagsusuot ng polka dots o nag-iingay sa araw na ito. Ito ay sinasabi nilang buenas daw o pampaswerte. Mga kapatid, ang paniniwala ng mga Muslim o ng Islamiko sa biyaya ay hindi nakukuha sa pampaswerte o buenas, bagkus ang lamang ang tanging magagawa dito sa kanyang mga nilikha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Tunay na ang Panginoong Allah ay nagpapaluwag ng biyaya para sa sinumang niloob niya at naghihigpit. Tunay na siya sa mga lingkod niya ay laging mapagbatid nakikita. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ating nanonood ngayon, malinaw na ito ay ipinagbabawal ng pananampalatayang Islam ayon sa mga nakalaan o nakasaad sa ating presentasyon. Meron kang isang hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naabutan niya ang mga ito na nagse-celebrate, nagpipista ang mga hindi Muslim. Sa hadith ni Anas bin Malik radiyallahu anhu qala, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima. فقال ما هذا اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, si Anas bin Malik kanyang isinalaysay naway kalugdan siya nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang propeta ay dumating sa Madina at nakita niya na may 2 araw na ang mga tao ay nagpipista, naglalaro at may mga palaro. Tinanong niya, ano ang 2 araw na to? Sabi nila, kami ay naglalaro sa panahon ng mga jahiliya, panahon na hindi alam ang Diyos. Ibig sabihin do sa tafsir na mababasa natin sa paliwanag ng mga ulama ay ito ay ang panahon ng bagong taon mula sa panahon ng mga hindi mananampalatayang Muslim. Napakalaking talakayan kung bibigyan ko pa ng ibig sabihin ng hadith. Ngunit nagpapatunay na maging si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpakita na ito ay naabutan niya at sinabi niya mismo na may pinakamainam na araw para sa mga Muslim, ito ang Yaumul Adha at Yaumul Fitr. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo po ay magbalik loob sa Allah. Sino man sa mga kapatid natin ang nakikilahok. At ngayon, halimbawa ngayong gabi, nagluluto pa para paghandaan ang mamayang sinasabi nilang bagong taon. Kapatid, katakutan natin si Allah. Dahil ito ay malaking pagtatambal na magaganap na sa behind the scene na hindi mo alam na papasunod ka nila sa kanilang Diyos na tinatawag nila si Janos. Naway, naging malinaw sa mga kapatid natin at naging mas malinaw pa ang pagpapaliwanag na to. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na huwag tayong makilahok. Tayo na lamang ay magtambay sa ating mga bahay, buksan ng ating TV, makinig na lamang tayo ng Quran. Kung sila ay mag-iingay, gumawa tayo ng paraan na hindi tayo makilahok, hindi tayo bumili ng kung ano-ano mang pampabuenas sapagkat ang paniniwala ng mga Muslim, mga kapatid, hindi pampabuenas. Malinaw na sinabi natin na talakayan kanina, una, na ang January pala ay tinatawag sa pagsamba o hango sa kanilang Diyos-Diyosan na tinatawag na Janos. Kaya walang bago sa bagong taon. Walang nababago sa bagong taon. Ang masakit dito mga kapatid, ang bagong taon, mas malaking kasalanan na pagtatambal kay Allah na hindi napapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo po ay magbalik loob, magpaalala. At ang aking mga mensahe ay pagpapaalala lamang sa mga kapatid nating nakikinig, naway naging malinaw ang aking pagpapaliwanag sa inyo at kung ano man ang mga katanungan na nais ninyong ipato sa amin ay sasagutin namin kung ano man ito. Wa quli qawli hada astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril mu'minina fi kulli dam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Masya Allah. Yun, at napakalinaw ng ibinahagi sa atin ng ating buting ustad na si Ustad Khalid Omar. No? So, Brother Fahad, back to you. Yan, mashallah, napakaganda ng topic. At ngayon ko lang nalaman na pag-celebrate pala ng bagong taon ay meron pala talagang pinanggalingan. Dahil ang akala ko nung ako ay hindi pa Muslim, ay nagpapalit lamang tayo ng taon. At wala itong kinalaman sa anumang Diyos-Diyosan o anumang tradisyon ng mga ibang lahi. No? At ngayon ko lang nalaman mismo kay Ustad mismo na ang bagong taon pala ay may pinagmulan. Ustad, tanong lang, bakit kaya anong dahilan no, mula sa pagano inadapt ng Kristyanismo sa anong kadahilanan na inadapt nila ang gawain ng mga pagano para ipalabas na ito ay gawain tama o gawain halal? Yun, malinaw. So, sasagutin natin yan, Akpad, na siguro summarization lang. Noong panahon na si Constantine, ang isa pang Romano, na naging emperor sa panahon niya sa Constantinople, ay nagkaroon ng matinding pag-aaway mula sa pagitan ng mga Kristiyano at ng mga pagano. Kung i-search pa nga natin sa Google, no, makikita natin ang ibig sabihin ng Kristiyano. Ang Kristiyano ay naniniwala sa nag-iisang Diyos. Kahit i-search natin sa Google, lalabas ang Kristiyano ay naniniwala sa isang Diyos. Subalit, paano sila naligaw? Dahil sa panahon ni Constantino, naglalaban ang dalawang grupo, mahaba sa istorya, kaya gagawin na lang natin na very, summarize, ay ginawa niya, ay nakipagkasundo siya sa ang Kristiyano at ang pagano, nakipagkasundo siya na baguhin o magkaisa sila sa kanilang pananampalataya. So ang ibig sabihin, ang pananampalataya ng Kristiyano, kung ano man ang sinasampalataya ng mga Kristiyano, ay siya ring sasampalatayaan ng mga pagano at ang mga pagano, ganun din, sila ay sasampalataya sa kung ano man ang sinasampa nila sa mga pagano. So balit, meron lang ginagawa silang tinatawag na council, bishop o archbishop na ginawa sa panahon na yon, na meron silang mga temang papalitan para hindi mahalata. Kaya naman, yung Roman Emperor dati o Roman Empire dati ay pinalitan nila ng Roman Catholic Church. Isa na dito sa napagbotohan ang tinatawag na Christmas. Kung kailan nga ba ang kapanganakan ni Kristo. At napagbotohan din dito. Nung nabanggit natin doon sa ating slide, makikita natin naging nung 680 doon pa lang naging formal na ang isang taon mula sa Greek o sa mga Romano ay naging 12 buwan. Dahil nung una ay nagsisimula lamang ito ng 10 buwan. Kung makikita din natin sa mga aklat at kasulatan, sa 10 buwan, hindi daw nila matansya kasi. Minsan sa araw ng taglamig ay araw ng tag-init. Minsan ang araw ng tag-init ay araw ng taglamig. Kaya naman itinansya nila ito sa pamamagitan ng 12 buwan. Ayon yon sa kasaysayan na pinalitan nila hanggang sa ito ay naging formal noong 680. Ngayon ang tanong, bakit napabulaanan ang mga ganitong gawain na napakahalaga? Sapagkat alam ito ng mga pari. Katotohanan, alam ito ng mga taong nagbabasa. Subalit, ang pinakamasakit kapatid ay tinatago nila ang katotohanan sa araw na ito. Dahil marami sa mga kapatid natin, pag nalaman ito at nalaman nila ang katotohanan sa Kristyanismo, maaaring sila ay magbalik sa Islam. Hindi nila tinatago nila ito sa mata ang katotohanan dahil hindi nila ito nasasabi, ngunit ito ay nababasa sa aklat. Kaya naman napaka-importante sa mga kapatid natin na basahin maigi ang kasaysayang ito, paano ito nabago sa panahon. Kasi meron tayong tinatawag na social science, tinatawag na pagbabago-bago ng panahon at scientificong pag-aaral mula sa emperor, paano tayo mula sa emperor ay naging isang tinatawag na democracy. Halimbawa sa Pilipinas, ng sistema ng gobyerno natin ay democracy parliamentary. Hindi katulad noon na ang kumokontrol sa isang bayan o isang nasyon ay simbahan. Tanging ang nasusunod ay ang bishop o ang nasusunod ay ang pope kung sino ang pinakamataas. Subalit napapalitan ito. Ngunit sa Rome, ganun pa rin. Mas mataas pa rin ang pope sa kanilang pananalita. Ngunit kung iyong mababasa sa kasaysayan at sa history, ay makikita natin na ito ay pabago-bago na pinaghalo-halo mula sa Diyos ng pagano at sa Diyos
ng mga Kristiyano na napakasakit na tinawag nilang Katoliko. Masya Allah. So, napakaliwanag, Brother Fahad, no? Masya Allah. At inshallah, bago natin ituloy, Brother Fahad, yung ating programa ay batiin natin yung ating mga live viewers na nanonood sa atin. So, kay Abu Jamil Bagulong, Masya Allah. Sa Asyams, yan, Assalamualaikum. Siti Aisha, yan, kay Hila bin Gregorio, yan, nag-mention, inshallah. Ito pa, si Nor Desum, yan, kay Saminuddin Lampukan Dongdong, yan, kay Ukti Janna, okay, yan, kay Hila bin Gregorio, kay Omar Ayra, kay Abdul Gafar Khalil, yan, Masya Allah. Yan, kay Sister Amal Korong, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Masya Allah. Yan, Dino Ana Bexana. Yan. So, inshallah, Brother Fahad, kung iisipin natin, akala natin yung bagong taon na tinatawag na ito ay normal lang. Kumbaga, pangkaraniwan lang para sa iba. Ngunit pagdating sa pananampalatayang Islam, kung iisipin natin, ito pala ay napakalaki ng maidudulot sa ating kasalanan. No, na kung saan ang sineselebrate pala dito is yung patungkol doon sa sinabi ni Ustad kanina na Diyos-Diyosan, 'di ba, ng mga pagano. At subhanallah, naway katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, no, ng tunay na pagkatakot, no, subhanallah. At inshallah, Brother Fahad, no, sa ating mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, don't forget to follow, like and share our page, Halal Tambayan, no, inshallah. At dito sa Halal Tambayan na ito ay inshallah pag-usap-usapan natin ang mga napapanahon at nagbabagang mga paksa. So back to you, Brother Fahad, inshallah. So inshallah, Brother Fahad, batiin natin yung ating mga sponsor, no, sa programang ito, inshallah. Inshallah. Siyempre, Halal Tambayan ay suportado ng Shams Halal Goods. So dito kayo makakabili ng black seed, honey black seed, authentic, itong black seed na to ay nakakapagpagaling ng anumang sakit. At syempre, meron din tayong Baraki, no? May kape na, may black seed pa, no? Malakas ka na, matibay ka pa. 130 lang yan. Order na kayo sa Asyams. Bisita kayo sa kanilang page. At syempre, sa mga mahilig sa pusa, cat lovers, na gusto magpadala ng kanilang pusa, nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, Fisher-wise, at meron din kaming cat boarding, kung saan pwede yung iwan ang inyong mga alagang pusa kung kayo ano yung mga alaga. Masya Allah. So, pwede ka na palang pang-endorser ng mga produkto, no, Brother Fahad. So, yun, sa mga minamahal nating mga kapatid, mga brothers and sisters, sa inaabot ng ating online live streaming ngayong gabing ito, ay kung gusto niyo pong magpa-plug ng inyong mga produkto, ay welcome po kayo dito sa aming programang Halal Tambayan, Usapang Dunya at Akhirat. So, inshallah, Ustad Khalid Omar, jazakallahu khairan, at inshallah ilalagay muna namin ikaw sa backstage at inshallah ay dadako tayo sa ating pangalawang lecturer. Jazakallahu khairan. So, Brother Fahad, back to you. Ayan, mashallah. Gusto ko lang din bigyan ng konting tawag dito, yung tinapit yung Ustad natin kanina, si Sheikh Khalid Omar, na malinaw sa history ng bagong taon, baging ang Pasko, no, mga kababayan namin, mga hindi pa Muslim, na ang selebrasyon na ito ay hindi mula sa kasulatan. Ibig sabihin ito ay hindi mula sa Diyos. Saan nagmula? Pinagbotohan. Pinagbotohan ng pagano at Kristiyano, pinagkasunduan, ginawang selebrasyon, ginawa ito ang araw na ito, ganito ang gagawin natin, nagkasundo sila para lang sa political o anuman ang kanilang agenda. Malinaw na ito ay hindi mula sa Diyos. So, syempre, ipagpapatuloy natin
ang isa pang napakagandang lecture patungkol sa bagong taon. No? Hindi la, yun, ano pa lang yun, pampailit pa lang yun. Ito, kumukulo. Kumukulo itong ano na to dahil kapag hindi mo to inawasan, talagang kukulo ka. Kapag ito ay kinamatayan mo, kukulo ka talaga. So, nako, kapatid ko, sa pananampalatayang Islam, iwan mo na yan. Tigilan mo na yung torotot. Tigilan mo na yung paputok. No? Makitambay ka sa amin. Halal, tambayan. Ayan. So, ngayon ipapakilala natin ang ating susunod na guest speaker. Siya ay mula sa Maharlika Village, Taguig. At siya ang aking kapitbahay dito. Siyempre, siya ay kilala sa pagbibigay ng mga magagandang lectures, magagandang Islamic advice. Siya ay naiibitahan sa iba't ibang activity ng programa ng mga Islamic groups dito. Alhamdulillah. Walang iba, tinatawagan ko ang aking mahal na kapatid, no? Mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, walang iba kundi si Ustad Abdurrahman Hamsain Husin. Tafadhal ya Sheikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamusta po? Alhamdulillah. Kamusta sa mga lugar nyo mga kapatid? Kasi dito sa amin, dito sa Maharlika, medyo ano na, masakit na sa tenga yung mga tambutso ng mga tao. Ito pa rin Tolerable pa ba? Mukhang nag-i-echo sa yung stad, no? Okay. So dito sa amin, medyo maingay na din. Mga tamutso at nagpapaputok. So, bakit? Mukhang nag-lost connection ka, bro. Oh, parang nawawala yung connection ni bro. So, inshallah, hindi na natin patatagalin ang programang ito at inshallah ay ibibigay na namin sa iyo ang pagkakataon na ito upang maibahagi sa ating mga kapatid, sa mga kapatid natin, no? Nanonood, like, follow, and share. At inshallah magtanong po tayo, mamaya meron po tayong question and answer forum at inshallah meron po tayong mga papremyo doon sa inyong mga katanungan inshallah. So inshallah nasa sayo na ang pagkakataon, Ustad Abdurrahman Hamsain, falyatafaddal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pagkaraan ng maraming papuri at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala ang tawfiq na maunawaan natin ang mga babanggitin natin hinggil sa mga paalala na ito para sa atin na hatid ng relihiyong Islam, no? Na galing mula sa Quran at sa mga kapamaraanan, sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nawa nagiging klaro yung mga boses natin dahil medyo may kaingayan na dito sa lugar. Hindi ko lang alam sa mga lugar nyo dyan. Pangalagaan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at gantimpalaan nawa tayo ng Allah sa mga pagsasabar, pagtitimpi natin mula sa mga ingay na ito. At minamahal ang mga magulang at mga kapatid sa Islam, sa mga kanina pa nakikinig, gantimpalaan nawa kayo ng Allah. Napakalinaw ng mga sinabi ng butihing Ustad hafizahullah about saan nagmula yung bagay na iyan, saan galing yung kanilang mga pagdiriwang,
at ano yung pinagmulan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Nawa maging malinaw ang panimula. Actually, lahat ng binanggit ng Butihing Ustad ay parang kumpleto na sa paalala, no? Busog na tayo sa mga paalala na yan, no? Nawa ay lahat ng makarinig nito ay gabayan at mabigyan ng taufik ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito yung panahon, bibigyan na lang natin ng kaunting mga diin. Ito yung panahon na kung saan mas lalo natin panghahawakan yung tinatawag na la ilaha illallah, no? Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Mamumuhay tayo sa la ilaha illallah, mamamatay tayo sa la ilaha illallah. Hindi yung nagiging bukang bibig lang natin, subalit wala naman ito sa ating mga puso, wala naman ito sa ating mga gawa, no? Kaya nga sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Sinasabi ng ibang mga tao, sinasabi nila sa pamamagitan ng kanilang mga dila, subalit wala naman ito sa kanilang mga puso, no? Ilayo tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So panghawakan natin ang la ilaha illallah, lalong-lalo na sa panahon na ito na patindi ang mga fitna na nararanasan natin. Iyadan billah. Dahil sa mga kaganapan na nasasaksihan natin, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. No, mabanggit lang natin, pagkatapos ng pagkapit natin sa la ilaha illallah, ito rin yung panahon na kung saan may mga kapatiran tayo. Hindi naman tayo lalabas. Ang lecture na to patungkol o para sa mga kapatid natin na medyo humihina-hina yung pananampalataya, na kumbaga natutulog pa. Kailangan natin pukawin, kailangan natin gisingin mga kababayan natin, mga kapatid natin sa pananampalataya. Ito yung panahon na kung saan karamihan sa atin naghahanap tayo ng maliliit na butas. Mga butas na kung saan ay lulusot at lulusot. Lumulusot yung mga tao para lamang magawa niya yung nais niya, magawa niya yung mga gusto niya. Halimbawa na lamang, marami tayong mga kapatiran na magpapaakika, alhamdulillah akika, pero ang katotohanan, yun pala yung araw ng birthday ng anak nila, no? Subhanallah. Mga tao na kung saan birthday nila, araw ng kapanganakan nila, at sasabihin nila magpapakain ako, hindi naman birthday to, aarabikin nila, Eid Milad ang tawag dito, o di kaya kanduri, o di kaya kanduli, kung ano-ano pa yung mga sinasabi nila. So actually, ito yung panahon na lulusot at lulusot yung mga tao sa mga na gusto nilang lusutan, no? Sinusunod nila masyado ang kanilang mga syahwa, ang kanilang sariling pagnanasa. At ganun din na noon pa, nung buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binanggit niya na ito sa harap ng mga sahaba radiyallahu anhum, at kanyang sinabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuhu. No, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyak katotohanan, nagagayahin at tatahakin ninyo ang mga kapamaraanan ng mga nauna pa sa inyo, tulad ng binanggit ni Sheikh kanina, no, na yung mga kufar, yung mga kakristyanuhan, kinopya lang naman talaga nila yan, hindi galing talaga sa kanila yan, no? Kinopya lang nila yan sa mga pagan, sa mga pagano. Meron pang nagsasabi, ayon sa ibang mga historian, yung mga pagans, mga pagano, ay kinopya din nila yan sa mga Greek, kasi mas nauna yung mga Greek kaysa sa kanila. Wallahu alam kung saan yung pinaka rajih o tama doon, no? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na gagayahin at tatahakin ninyo ang mga kapamaraanan. Mga kapamaraanan, lahat ng mga ginagawa ng mga non-Muslim, gagayahin niya ng mga Muslim, no? Gagayahin ninyo yan ng dangkal sa dangkal, bisig sa bisig, hanggat sa kung papasok man sila sa lungga ng bayawak, sa tirahan ng bayawak, ay magsisipasok din kayo, no? So kul na ya Rasulullah, sabi ng mga sahaba radiyallahu anhum, o sugo ng Allah, al-Yahud wa Nasara, ang tinutukoy nyo pa dito yung mga Hudyo at mga kakristyanuhan. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman, sino pa nga? Ibig sabihin, ang tinutukoy talaga dito ang mga kakristyanuhan at mga Hudyo na
tiyak na gagayahin ng ibang mga kamusliman, lalo-lalo na sa panahon natin ngayon. Lantaran na ang panggagaya-gaya. So, ingatan po natin yan mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya. May pasok din natin na kung may mga nanonood dito ng mga kapatid natin na mga ipinanganak na, ibig sabihin, nasilayan na nila. Pagpanganak sa kanila, pagkasilang sa kanila, alam Muslim, rin nila ay Islam, nila ay mga pawang mga Muslim. Lumaki ito, balit nila yung mga kapamaraanan, mga selebrasyon ng mga kufar, ng mga hindi mananampalataya. So, bigyan na natin ng idea, kumbaga example, kunan natin ng idea o tawag nito, kunan natin ng tignan natin, no? Obserbahan natin yung mga kapatid natin ng mga balik Islam, no? Mga dating hindi Muslim. Pinanganak sila, isinilang sila sa mundong ito na hindi nila kilala ang Islam. Kumbaga iba ang kanilang kinasanayang relihiyon at lumaki sila, dumating yung panahon na ginabayan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagkatapos, pagkaraan nito, niyakap nilang Islam marami. No? Maraming mga balik Islam. Mga niyakap nilang Islam, kalaunan lang sila ng syahada, sumaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Kinalakihan nila yung mga bagay na ito na pagdiriwang, no? Pagdiriwang ng mga New Year na yan, mga Christmas, mga lahat ng mga pagdiriwang na hindi kilala sa batas ng Islam. Lahat yan ay kinalakihan nila, kinasanayan nila. Subalit, nang dahil sa sinabi natin kanina, la ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin liban lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iniwan nila yan dahil sa la ilaha illallah. Kaya sa mga nakikinig natin na kapatid ng mga ipinanganak na ng mga Muslim, ay gawin nating inspirasyon yung mga kapatid nating mga balik Islam na sila nga nalakihan nila yan, nilatan nila yan, kayang-kaya nilang iwan para sa la ilaha illallah. What more pa kaya yung mga ipinanganak na? So wag natin tangkilikin ang kanilang pagdiriwang, no? Nabanggit din namin ng butihing Sheikh kanina na bakit hindi natin kailangan tangkilikin ng kanilang mga pagdiriwang dahil nga ang mga Muslim mahigpit na binalaan tayo dito, pinaalalahanan tayo dito ni Propeta Muhammad SAW anit tashabbuh, no? Yung paggagaya-gaya. Kasi may originality ang Islam. Ang mga Muslim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, no? Al-aya na ginawa ng ganap, kumpleto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang din, no? Pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Islam bilang ating relihiyon, ginawang kumpleto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa atin ang bagay na ito, ang kapamaraanan na ito. Bakit pa tayo gagaya-gaya sa iba? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Paulit-ulit na naririnig natin yung hadith na ito sa mga khutbah, sa mga symposium, sa mga ngayon-ngayon lang, sa mga lectures, na sino man ang manggaya-gaya sa ibang kapamaraanan, sa ibang nasyon, sa ibang kanilang aral, lalo-lalo na sa mga pagdiriwang, ay kabilang na rin sa kanila. Tayo ay gumagawa ng bagay na galing lang sa Quran at sa Sunnah, hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din naman na sa salisay ni Imam Shafi'i wa hasanahu al-Albani rahimahullah sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, ma taraktukum shay'an yuqarribukum ila Allah illa wa amartukum bihi. No, ayon sa pagkakasalin, pinakamalapit na pagkakasalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ko kayo iniwanan ng isang bagay Subhanahu wa Ta'ala iban na lamang na itinuro ko yun sa inyo, no? Hindi nag-iwan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng isang bagay na ikapapasok natin sa Jannah, ikakalapit natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maliban na lamang na itinuro lahat yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung gagagaya-gaya ka pa sa ibang pananampalataya, kailangan mo pa silang gayahin, lalo-lalo na sa kanilang pagdiriwang, para mo na rin sinabi na parang hindi pa kumpleto ang Islam, no? Parang hindi pa kumpleto ang Islam nang dahil sa bagay na iyan. Kaya ang Islam ay kumpleto na, hindi na kailangan bawasan pa, hindi na kailangan dagdagan pa. Kaya bakit hindi mo kailangan tangkilikin ang kanilang pagdiriwang? Dahil sila ay walang basihan na pinanggalingan, no? Kung napansin natin yung paliwanag ng butihing Sheikh kanina, Masya Allah, ay wala talagang basihan. Kumbaga ginaya lang din nila ito sa mga naunang mga tao, kaya nila ginagaya. Tayo, gagawa tayo ng bagay na kung saan magmumula sa Quran
at sa kapamaraanan turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang kaibahan natin sa kanilang pagdiriwang? Sila ay walang nakukuhang gantimpala. Kaya ikaw na Muslim, nagagaya-gayahin mo sila, tatangkilikin mo sila, wala kang makukuha sa kanila. Wala kang makukuha sa Allah subhanahu wa ta'ala na ajar, gantimpala. Baka parusahan ka pa. No? Parurusahan ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi man dito sa mundo, sa kabilang buhay. Ayan billah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaong ang kanilang mga pagsisikap ay nawala sa buhay sa mundong ito, samantalang sila ay nag-aakalang kanilang matatamo ang kabutihan ng kanilang mga gawa. No, nagiging walang saysay. Ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala yuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Sabi ng Allah sa suratu Al-Kahf, sila yaong mga di naniniwala sa mga ayat, sa mga kapahayagan ng kanilang Panginoon at hindi naniniwala sa pakikipagharap sa Kanya sa kabilang buhay. Ito yung mga tao na tumataliwas, no? Hindi naniniwala na maghaharap-harap din tayo. Haharap tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, lilitisin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang kanilang mga gawain ay nawalan ng saysay, nawalan ng halaga. At sa araw ng pagkabuhay muli sa Yaumul Qiyamah, wala kaming itatalagang timbang ng kabutihan para sa kanila. Subhanallah. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, itong bagay na ito kung bakit hindi natin kailangan tangkilikin kaibahan ng pagdiriwang natin sa kanilang pagdiriwang. Sa kanila, kinakailangan muna nilang makagawa ng shirk, punong-puno ng shirk. No, kung para sa kanila okay lang ang pagtatambal, sa Islam hindi. No, ang kanila ay kanila, ang atin ay atin. Kung sa kanila ang pag-shirk ay okay lang, walang-wala yun sa kanila, parang okay lang, sa atin ay hindi pwede. Dahil napakaigpit na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi. Katotohanan ng Allah, hindi niya patatawarin ang mga nagsishirk, no? Nagsishirk sa kanya, nagtatambal. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. At patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bukod pa sa paggawa ng pagtatambal. Wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. At sino man ang magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay katotohanan na naligaw ng pagkalayo-layong kaligawan. No? Bakit shirk? Paano naging pagtatambal? Binanggit ng naunang speaker natin, hafizahullah. Halimbawa na lamang na ito kasi ay hindi lang sa bagong taon, no? Yung mga nauna pa nilang okasyon tulad ng sa December 25, yung Christmas, na naniniwala sila na ang Allah ay nagkaroon ng anak na lalaki. No? Meron sa kanila na naniniwala si Jesus Christ ay Panginoon, ang iba sa kanila anak ng Panginoon. Ayadan billah. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Sabi ng Allah, hindi naaangkop para sa kadakilaan ng mahabagin ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay magkaroon ng isang anak na lalaki. Shirk, pagtatambal. Kaya pag celebrate mo yung celebration nila, Christmas, ay naniniwala ka na ang Allah subhanahu wa ta'ala may anak. Ayadan billah. Ito namang bagong taon, punong-puno ng shirk dahil naniniwala sila sa mga pamahiin, no? Ang tiyara. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tiyara ay mga pamahiin na inuugnay ng mga tao sa paniniwala nila na ito ay makakapagbigay ng malas, makakapagbigay ng swerte, maglalagay sila halimbawa ng mga barya-barya sa mga bigas para daw maging maganda ang pasok ng 2024. Magsusuot sila ng mga bilog-bilog na mga disenyo ng kasuotan. Lahat ng klaseng mga bilog-bilog na prutas ilalagay sa hapagkainan, sa lamesa. Tatalon-talon sila mamaya, no? Ilang oras na lang tatalon sila para daw madagdagan yung height nila. Hindi ko alam ilang taon na silang tumatalon, bakit kahit 1 inch hindi nadagdagan. Subhanallah. At marami pa silang mga paniniwala pa, at napakarami nilang nakakakilabot na paniniwala na ito ay pinagbawal. Mga pamahiin, yan ay shirk. Ang pamahiin ay shirk. Ang pamahiin ay shirk. 3 beses inulit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahilan kung bakit hindi mo kailangan tangkilikin ng kanilang mga pagdiriwang. Sa panahon na ito, madaming nagiging sinungaling sa kanila. No? Maraming nagiging sinungaling sa kanila. Subhanallah.
napapahinto tayo sa lakas ng tunog ng mga motorsiklo ngayon sa labas na nag-iingay. Tulad ng sinabi natin, nagiging maraming sinungaling sa kanila sa tuwing dumarating yung ganitong klaseng mga okasyon dahil sa tinatawag na New Year's resolution, no? Sa 2024 magtatrabaho na ako. Sa 2024 hindi na ako magiging pabayang ganito ganyan. Sa 2024 magiging masinop na ako. Sa 2024 magiging ganito ganyan na ako. So nagiging sinungaling sila dahil hindi naman talaga nila tinutupad yung bagay na ito. At shirk na naman kasi nangangako na naman sila sa mga taon, no? Hindi sila nangangako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan muna nilang gumawa ng mga haram, mga ipinagbabawal. Halimbawa, magpapakalango sila, magpapakalasing sila sa mga ipinagbabawal, mga nakakalango, mga nakakalasing na mga inumin. Kaya naman, hanggang sa malayong malayo sa pagdiriwang ng mga Muslim sa ating mga, alhamdulillah, sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo pagkatapos natin sa Eidul Fitr wa Eidul Adha, inom ng mga halal, kain ng mga halal, tapos pagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagdadakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanila kailangan mo nilang uminom, magpakalango, magpakalasing sa mga nakakalasing, na nakakahilong mga inumin at kabaligtaran sa pananampalatayang Islam. Kaya dahilan kung bakit hindi natin kailangan tangkilikin ng kanilang paniniwala, sila ay mapaminsala, subhanallah. At yan ay katotohanan, namiminsala at mapaminsala ang kanilang mga pagdiriwang at gagayahin mo ikaw na Muslim, no? Halimbawa na lang mga ng pag-iingay tulad ng mga dumadaan-daan ngayon ng mga motorsiklo. Pag-iingay yan sa mga aso, sa mga pusa na nasa labas sa lansangan na walang mga tirahan, nabubulabog sila, mga ibon na natutulog na, mga nilikha din naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga matatanda na may mga sakit, subhanallah, may mga paminsala, may mga sakit sa baga, hindi masyadong makahinga. Maya-maya magpapaputok sila, amoy na yung mga pulbura, malalang hapito ng mga mahihina yung baga, na'udhu billah min dhalik, at hindi sila makahinga ng maayos. Iba't ibang klaseng pamiminsala, no? Sa mga tugtugin na napakalakas. Hindi lang tao, pati mga hayop, no? Pati mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga hayop ay mga hindi makapagpahinga ng dahil sa mga pinaggagawa ng mga tao sa mga oras na ito. Kaya kaibahan natin na dahil hindi natin kailangan pagdiriwang o tangkilikin ang kanilang mga pagdiriwang dahil sila ay masyadong nagmamalabis. Innahu la yuhibbu al-musrifin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na siya ay hindi niya minamahal ang mga taong nagmamalabis, mga nagsasayang. Magpapaputok sila mamaya, magkano yung paputok nila? Libu-libong presyo, daan-daang libong presyo, tapos papuputukin ng ilang segundo lang, subhanallah. Tapos maraming hindi pa naghihikahos, hindi makakain ng maayos, ikaw magpapaputok ka lang ng ganyan, magsasayang ka lang ng pera mo. Sa Islam, walang maigpit na tayo ay tinuruan na huwag tayong magmamalabis. Huwag tayong magmamalabis sa ating kasiyahan. Huwag tayong masyadong magsasaya sa ating mga kayamanan. At dahilan kung bakit hindi natin kailangan tangkilikin ang ganitong klaseng mga pagdiriwang. Kaya naman, marami pa mga magulang at mga kapatid sa Islam hinggil sa mga bagay na kailangan natin mabanggit bilang paalala, unang-una sa aking sarili at sa inyo. Alhamdulillah sa mga kapatid natin na natuto na, no? Dati nag-celebrate ng ganito, ngayon hindi na natuto. Alhamdulillah, at natutulog sila o inshallah para paghandaan nila ang Salatul Fajr at hindi para magpuyat para abangan yung mga fireworks nila, kaingayan nila at kung ano-ano pa. Kundi pala nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kapatid natin na inimbitahan sa gabi na ito, subalit hindi niya tinugunan nang dahil sa mas natatakot siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagkaraan ng isa pang alhamdulillah para sa mga kapatid natin na alam na yung tama sa mali, na ang halal ay halal, ang haram ay haram, na isang araw o ilang oras mula sa mga oras na ito, papasok na ang bagong taon sa Gregorian calendar at hindi siya makikilahok, makikisali sa mga bagay na ito, lalo na sa mga pamahiin, sa mga pinaniniwalaan ng ibang mga pananampalataya. At hindi sila mangangako sa mga bagay na kinapupuutan ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng mga ginagawa ng mga kuffar.
at naliwanagan na sila sa mga bagay na kung saan dati ay hindi malinaw para sa kanila, at hindi nila ipagpapalit ang la ilaha illallah, walang Diyos sa dapat sambahin liban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at alam nila yung salitang respeto, pakikisama. Ang tunay na respeto, hindi yung inimbitahan ka, kailangan mong tugunan. Ang tunay na respeto ay ang kanila, ilang beses natin sinasabi to sa mga khutba, sa mga symposium, ang kanilang pamamaraan ay kanila na lang yun. Ang atin ay atin. Yun ang tinatawag na respeto. Kanila na lang yun. Yung atin ay atin. No? Sa hadith nga na qad abdalakumullahu khairan minhuma, na yung panahon na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na nakita niya sa lugar ng Madina na yung mga tao meron silang 2 araw na kasiyahan, naglalaro sila, nagsalo-salo sila, at binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mas mainam pa, pinalitan na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala na selebrasyon. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pumili, walang iba kundi ang Eidul Fitr wa Eidul Adha. Kaya naman iparamdam mo yan sa anak mo, sa asawa mo, para hindi sila magtanong-tanong na bakit sa mga kufar medyo maganda-ganda yung nila, masaya yung kanilang pagdiriwang. Minsan kasi kakulangan din yan ng mga magulang na hindi nila pinaparamdam sa kanilang mga anak na mas masaya pa pala ang Eidul Fitr wa Eidul Adha. Bukod doon, mas pinili kasi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit hindi mo dapat tangkilikin ang kanilang mga pagdiriwang, at marami pang iba mga magulang at mga kapatid. Nawa ay kapulutan po natin ng aral yon, at gantimpalaan po kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong pagsasabar sa mga gabi ng ingay na ito. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May mga bagay na no? Ito ay tanging kasiyahan lamang. Hindi ito mula sa Diyos. Kaya nasisira, may naiinis, nag-buisit. Mga nagiinuman, mga amoy ng paputok, o mga napipinsala, naiingayan, no? Mashallah, talagang bilang isang Muslim, na ikaw, bilang isang Muslim, marapat na hindi mo dapat ito tangkilikin. Maging masaya tayo, maging tawag dito yung maging sapat sa atin kung ano yung ibinigay at ginawang halal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na selebrasyon. Ito yung Idul Fitr at Idul Adha. So, mashallah, tabarakallah. Ustad, meron akong isang katanungan, Ustad, kung okay lang, no? Ito ay madalas kong naririnig sa mga non-Muslim. Maging ako man ay noon, ito ay aking prinsipyo o katwiran. Na kapag may nagsasabi sa akin na, bro, wala naman ang bagong taon, walang patayan dyan, hindi dapat ginagawa yan. Ang sinasagot ng aking mga ninuno, no, bago ko ito matutunan, syempre, bago ko ito maging katwiran sa sarili, naririnig ko ito. Sabi nila, wala namang masama, walang mawawala kung paniniwalaan mo. Especially yung mga pamahiin, pampaswerte, bilog, prutas, at meron pa yung naglalagay ng bigas sa baso at asin, ilalagay mo sa lamesa, pampaswerte. Walang mawawala, hindi masama kung susundin mo o paniniwalaan mo. Ustad, wala pa talaga nawawala. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. So, minsan yan kasi yung akala nila, no? Yan nga yung pambungad natin kanina, na akala kasi nila ganun-ganun na lang. Kaya ganun kaganda yung doktrina ng Islam hinggil sa mga bagay na ito. Sa atin, may mawawala talaga. Ano yung mawawala? Yung mga gantimpala natin. Ano yung matatagdagan? Yung mga puot ng Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil sa mga bagay na iyan. Alam mo naman pala sa sarili mo na meron o wala, hindi ka sure, no? Sa bagay na iyan. Bakit gagawin? Sa Islam, meron tayong tinatawag na kailangan natin iwasan yung tinatawag na sa yung pagkalito, no?
alam na tinuro sa Islam yung tinatawag na al-halalu bayyin wal haramu bayyin, no? O kama qala Nabi, ang mga halal, mga pinahintulutan ay malinaw yan. Mga pinagbawal ay wabay na huma mushtabihat. Sa pagitan daw ng hintulutan at sa mga punong-puno ng mga katuhan. No? So, bigyan tayo dyan ng babal. Sallallahu alaihi wasallam naman kung saan dyan yung mga haram na kailangan iwasan. So, huwag tayong papagit na mga bagay na kalituhan. Doon pa lang sa sinabi na wala namang mawawala sa atin, meron, no? Para sa kanila ganon, pero sa atin meron. Explanation, no? Alhamdulillah. Nawa ay maging matinod. Wallahu ta'ala. Sa kalakaran niya. So talagang napakalinaw, no? Sa Islam, may mga gawain tayo na tinuturo ng Islam na kailangan sigurado ka, siguruhin yung ginagawa mo. At kung ikaw ay ito ay alanganin o hindi ka sure, iwasan mo para hindi ka makagawa ng kasalanan o maiwasan mo ang paggawa ng kasalanan o kamalian. So malinaw na ang pagse-celebrate ng mga ganitong uri ng selebrasyon, Pasko, Valentine's, New Year, ito ay walang kasiguraduhan. Sa atin na nga nanggaling, sa atin na mula sa mga non-Muslim, sa kanila na nanggaling na walang masama, walang mawawala, yun ang akala nila. Ibig sabihin, hindi sila sigurado. Mashallah. So, napakaganda. Maraming salamat, Ustad, sa napakagandang paalala at lecture mula sa bagong taon. Nawa ay kapulutan ito ng ating mga kapatid na Muslim na nakakapanood ngayon, no? At pati doon sa mga Muslim na nakikilahok, no? Pag-isipan natin, no? At isaalang-alang natin yung parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung ito ay hindi natin iiwasan. So Ustad, muli maraming salamat po Ustad Abdurrahman. Jazakallah khairan Ustad. Nawa hindi kayo magsawang bumisita dito sa ating tambayan upang kami ay bigyan ng magagandang aral, insyaAllah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun, mashallah, no? At kung mapapansin natin, no, Brother Fahad, napakaganda at napakalinaw ng mga paksa na ibinahagi sa atin ng ating mga butihing ustad, no? At inshallah, tuloy-tuloy na natin yung pag-shoutout, Brother Fahad. So, shoutout kay Sister Myra Carpio Peñaflor. Yan. Kay Brother Yaqub Villegas. Yan. MashaAllah. Naka-tune in po from Riyadh. Magandang paalala ito. Kwento ng Balik Islam. Yan. So, kay Dudex Nimonata. Assalamualaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kay Sister Hila bint Gregorio. Watching from Dasma, Area C. Ito, kay Sister Zamira El Mubarak. Yan, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan, at kay Jimmy Balicano Yu, watching here at Ashams Food Hub, mashallah. Jazakallah khairan. Kay Nasir Jesse Sario, Sahi Sheikh, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Kay Sister Lea, yan, salam. Ayun na, subhanallah. Kay Amar Tolentino, yan, salam, watching from Singapore. Yan, mashallah. So, kung iisipin natin, Brother Fahad, no, yung mga binanggit ng ating mga butihing ustad, simula nung unang lecture hanggang sa ngayon, ay talaga namang napakalinaw, napaka-clear. At kung iisipin natin, yung si-celebrate pala nitong bagong taon, kasi kamakailan lamang, Pasko yung sineselebrate, no? Na kung saan mas malala dito kasi talagang nakapagdudulot o nagtatambal ka talaga sa Allah Subhanahu wa Ta'ala mas lalo na ngayong bagong taon, subhanallah, no? At inshallah, bago natin umpisahan ang ating question and answer forum ngayong gabing ito, inshallah, sa may mga katanungan sa mga brothers and sisters natin na nanonood sa ating live broadcast ngayong gabing ito, inshallah,
ay i-share po natin yung ating video na ito at inshallah malay natin isa sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao ang makapanood nitong programa na ito at inshallah maging gabay nawa sa kanila ang mga ibinahagi sa atin ng ating butihing ustad. So inshallah dadako tayo sa question and answer at inshallah iniimbitahan ko una si Ustad Khalid Omar at ang ating butihing ustad from Taguig, Ustad Abdurrahman Hamsain. Yan, mashallah. So ustad, mayroon ditong unang katanungan at inshallah ay ito yung kanyang katanungan. Yan. So sabi ni Sister Dania, mga ustad, tanong ko lang po, may pananagutan po ba ang mga Muslim na nagbebenta ng paputok? Ayan na, subhanallah. Ayan. So, inshallah, so siguro una natin pasagutin si Ustad Khalid at sunod si Ustad Abdurrahman, inshallah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayun, paputok. Minsan iba, hindi ko alam kung saan putok dahil maraming putok na lumalabas, no? May putok sa kilikili, may putok sa bunganga, at may putok na ugali, at may putok na tinapay. Ngayon, merong paputok. Naku. At okay lang yung mga nasabi kong unang paputok, pero mas delikado yung sinabi sa tanong. Paputok ngayong taon o itong bagong taon. Katulad na sinabi natin kanina, na ang pagpapaputok at pag-iingay ay bahagi ng paniniwala ng mga pagano na tinatawag nilang trompeta. Noon, ang pag-iingay nila ay trompeta, tambol at kung ano-ano pang pag-iingay o pista na kanilang ginagawa noon. Ngayon, tinatawag na itong modern o moderno sa makabago sa magitan ng paputok. Ito ay pag-iingay, uri ng pag-iingay at ito din ay pagsuporta sa bagong taon. Na siyang sinabi natin kanina sa ating unang lecture at sa slides natin kanina, na ito ay paniniwala ng mga pagano na sumasamba sa Diyos-Diyosan. At sinabi natin kanina sa slides natin, walang kinalaman ng Islam dito. Dahil lang may kinalaman lamang dito ay mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tayong mga Muslim, katulad ng bagit ng ustad natin kanina, na hindi tayo dapat sumali sa mga ganitong gawain. Nabanggit din natin kanina na ang pagsali, paggaya, pagsuporta sa anuman kanilang ginagawa sa panahon natin ngayon o panahon ngayon o ngayong gabi na napakaingay ay magiging bahagi nila. Paulit-ulit natin sinabi yung dalil na man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang gumaya, sino man ang sumuporta, makilahok, makipista, o manood lamang ay nakakakuha na ng pagkakasala. So ito ay malinaw na dapat iwasan ng mga Muslim na huwag ho tayong magbebenta ng mga paputok kung tunay na kinakatakutan natin ng Allah. Dahil ito ay kanyang kinamumuhian. Dahil ito ay simbolo ng pagtatambal sa Diyos ng mga pagano na si Janos. Ngayon sa mga kapatid natin, nakikiusap po kami at pinapaalalahanan po namin na kung kayo ay tunay na nananampalataya sa nag-iisang Panginoong Allah at kayo ay naniniwala sa Quran at Sunnah, iwan niyo po ang mga bagay na ito. Merong ipapalit ang Allah na mas mainam pa dyan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Meron pa bang mas mainam na ipagpapalit niyo sa inyong Panginoon? Mas mahal niyo ba ang dunya o ang mundo? Mas mahal niyo ba ang mga ari-arian? Ang inyong mga anak at mga asawa? Meron pa bang mas mahal ninyo kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kung talagang mahal ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala bilang inyong isang Panginoon na nag-iisang Panginoon at ang Islam ang inyong relihiyon at ang Islam ang inyong pinanindigan at pinanununtunan at kinukuhaan ng batas, iwasan ninyo ang mga bagay na ito. Wallahu a'lam. Ustad Abdurrahman, baka meron po kayong may dadagdag doon sa katanungan ni Sister Dania. Inshallah. Naam, no, bismillah, walhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kung natin, dahil ipinagbawal na nga po talaga yan, no? Talaga yan, at kung ikaw yung nagbebenta, sabihin, ikaw pa yung pinanggalingan kung bakit naging bawal yung bagay na yan. No, bakit mo pa, marami, pwede siyang malagay sa tasyabu, kung gagaya-gaya, at nakakabahala dito, ikaw pa yung pinakaugat kung bakit nagkaroon ng bunga.
no, sa madaling salita, at sapat na ang paliwanag ng ating ustad. Wallahu ta'ala alam. MashaAllah. Sa mga ustad natin, panibagong katanungan, inshallah, paano daw po kung tayo ay binigyan ng pagkain ngayong medianoche ba yung tawag dito, Akfahad? Medianoche. Kasi Noche Buena, di ba, sa Pasko? Medianoche, pagbagong taon. Paano kapag binigyan tayo ng pagkain dito sa medianoche na ito, maaari ba natin itong kainin o maaari ba natin itong tanggapin? Ustad Khalid? Si Ustad Abdurrahman. Papasok ko yung dalawang. Ustad. Maraming paliwanag na po dyan ng mga ulama, tulad po ni Sheikh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah. Ginawa niyang example, dalil, batayan si Ali bin Abi Talib, na si Ali bin Abi Talib sa panahon niya ay tumatanggap siya ng mga hadiya, regalo, pagkain mula sa mga Hudyo sa panahon nila. So hinggil naman sa bagay na ito, kung ito ay inabot, no, kung matok sa bahay niyo, binigay, as long as ang shart, ang kondisyon dito ay halal naman yung binigay, wala namang halong haram, ay tanggapin mo. Pero magkaiba yung bagay na kung saan tinext ka, chinat ka, halika dito, magdala kang mangkok mo, magdala ka mo, nagkaroon ka pa ng kumbaga, nagkaroon ka pa ng pagkakataon na pumunta doon, pakisana yun, pakikilahok na yun. Kasi may hakbangin ka ng, unlike sa lang naman, tapos halang nakapalo doon, sa ni Sulaiman Ar-Ruhaili ay pinapahintulutan po ito ay tanggapin. Wallahu ta'ala a'lam. Wag lang yung magkakaroon ng pagsin pa ng bagay ngayon, no? Wallahu a'lam. MashaAllah. Ustad, isa pang katanungan, inshallah, galing din po sa mga kapatid natin, no? Inshallah, sabi nila, Muslim naman ako, pero nagtitinda naman ako ng torotot, ng parol, o ng kahit ano na kaugnay dito. Ito ba ay tatanggapin sa akin ng Allah? Bismillah ya Ustad, Sheikh, tafadhal. Ayun. Bismillah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ng malinaw, Suratul Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Sa pinakamalapit nitong kahulugan, sila ang mga hindi sumasaksi sa kabulaanan, ibig sabihin paggawa ng shirk. At kapag naparaan sila sa satsatan, ibig sabihin naparaan sila sa isang malaking fitna. Katulad ng halimbawa ng bagong taon, ay dumaraan sila bilang mga marangal. Ibig sabihin, bilang inosente. Hindi sila sumasali sa kahit na anong mga bagay at hindi napababahagi nito. Malinaw na ang sinabi natin kanina, no? Na ang pagsuporta, dahil ang pagtitinda, pagsuporta yan. Pagsuporta sa kanilang ginagawa. Pagsuporta yan sa ginagawa. Kasi sabi nga natin, paulit natin sinasabi sa khutbah, no? Na sa panahon ngayon, no? Makakakita ka ng mga Muslim na nakikilahok sa Christmas. Makakakita ka ng mga Muslim na makikilahok sa bagong taon. Pero sa Ramadan, makakakita ka ba ng non-Muslim na pumapasok doon sa masjid at nagsasala kasama natin sa Tarawih? Makakakita ka ba ng non-Muslim na nakikilahok sa atin sa Eid at nagsasaya katulad din natin? Hindi. Subalit makakakita ka ng mga Muslim, subhanallah, na sila pa ang nauunang gumagawa ng mga dapat hindi ginagawa ng isang mananampalataya. Subhanallah. So ito ay malaking zur, ibig sabihin pagtatambal. Dahil anuman ang business na ginagawa natin ay pinapahintulutan ng Allah, maliban kapag mayroon isang dalil o mga dalil na binangga ng mga taong nagbi-business na. Katulad sa usulul fiqh na sinabi, lahat ng gawain ay halal.
maliban kapag ito ay ipinagbawal ng syara. Ibig sabihin, ipinagbawal ng Quran at ng Sunnah ni Propeta Muhammad ng mga ulama natin at ng mga opinyon ng mga ulama natin. Lahat sila nagkasundo, ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sa kanilang sinasabi sa Qaul al-Jami' na ito ay malinaw na ipinagbabawal sa sinuman na sumali, gumaya sa kanila. Kaya naman, ang pagtitinda ng paputok at ang pagtitinda ng turotot ay malinaw na haram. At naway magtaubat ang mga kapatid nating Muslim sa sinumang nagsasagawa dito. Kahit ka ikaw pa ay mahirap. Sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi natin dapat katakutan ng kahirapan. Ito lang ay payo ko sa mga nanonood dito ng mga tao na nagsasabi ang kanilang dahilan. Mga mahirap lang kami, Ustad, isang kahit isang tuka. Tandaan natin, lahat ng mga propeta, lahat sila ay galing sa kahirapan. Kung tatanungin mo si Musa alayhi salam, siya ay ra'il ganam. Kung tatanungin mo si Jesucristo, siya ay ra'il ganam, siya ay nangangalaga lang din ng tupa. Kung tatanungin mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya rin ay nangangalaga ng tupa, maging si Ibrahim. Ibig sabihin na sa kultura nila ang kahirapan. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na gusto niyang mamatay sa bilang ng mga mahirap. Kaya wag ho natin katakutan ng kahirapan dito sa mundo, sapagkat ang dapat nating katakutan ng mawala sa atin ang koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito sa mundo, sinabi ni Propeta Muhammad, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Na ang mundo ay kulungan ng mananampalataya. Ang kulungan ay bahagi na sinabi sa atin na tayo ay sinusubukan sa ating pananampalataya. At ito ay paraiso ng mga hindi mananampalataya. Kaya wag na tayo magugulat kung ano man ang kanilang ginagawa. Subalit, ikaw na Muslim na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, huwag mo nang subukang sumali sa kanila nang hindi ka mabarusahan at kapuutan ng Panginoon mo Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Brother Fahad, baka may mga katanungan pang naiwan sa iyo. Pero dahil mula sa dalawa nating speaker, ay isa lang talaga ang dapat natin gawin bilang isang alipin ang may tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay iwasan. Huwag nang gawin. Mula sa pagtitinda, palitan mo yung paninda mo. Huwag ka magtinda ng turotot. Palitan mo, magtinda ka ng pagkain. Oo naman dyan. At sabi nga ni Sheikh Khalid Omar, huwag tayo matakot sa kahirapan. Kasi nakasulat na sa libro natin yan kung ano kakainin natin. At ano yung huling kakainin natin bago tayo bumalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. So huwag tayo matatakot. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya, hindi lang sa pagbili ng mga tao o customer mo sa iyong paninda. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala na walang bumili sa iyo, kahit mabagtinda ka ng ano man every season, walang bibili talaga sa iyo. Masya Allah. So, isa pang katanungan mula sa ating mga kapatid dito, mga ustad, sabi niya, balik Islam po ako. Ang nakagawian ko po ay tradisyon talaga ng aming mga nauna. Kumbaga, yung dati niyang relihiyon. Kumbaga, sila ay nagse-celebrate doon ng Pasko, sila ay nagse-celebrate ng New Year. So, payuhan niyo po ako, Ustad, paano ko po maiiwasan yung ganitong pag-iimbita sa akin ng aking pamilya, lalong-lalo na patungkol pa ito sa bagong taon, inshallah. Sheikh Abdurrahman, tafadhal. Yung kapatid natin na yan, ang binanggit niya ay asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Siya ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Niyakap niyang Islam, ibig sabihin istislam, sumusuko siya. Kung ano man ang ipinagbabawal ay layuan niya, ano man ang mga dapat gawin ay gampanan niya. La ilaha illallah, malinaw sa kanya na la ma'bud bihaqqin illallah, walang dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bagay na ito, panghawakan mo siguro yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, ay mardud. Sino man ang gumawa ng isang gawain na hindi naman namin ipinag-uutos, kahit pa yan ay maganda sa paningin mo, kahit pa yan ay maganda sa pananaw mo,
yan ay hindi katanggap-tanggap. Huwag mong gagawin yung bagay na hindi ginawa ni Propeta Muhammad SAW. Kung yan ay nakagisnan mo, ikaw na rin nagsabi, niyakap mo ng Islam, mas priority ang Islam. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alay. Ang Islam ay nangingibabaw at hindi ito kailangan pangibabawan ng dahil sa may kinagisnan ka. Ang Islam, ang mga Muslim, hindi tayo sumasandal sa kinagisnan, kinamulatan, bagkus tayo sumasandal sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahirap na mayroon kang kinagisnan, magbabago yung tingin ng pamilya mo, lalo na't balik Islam ka, at maraming ganyan. Isipin mo na lang na marami kang kapatid ngayon na ganyan. Ganyan yung nangyayari sa buhay niya, na mag-isa lang siya sa buhay ng pamilya nila, kung ano-ano yung tingin sa kanya. Pero manalig ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, na mas pinili mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ito kaysa sa mga bagay na pagtataasan ka ng kilay ng ibang mga tao, lalo na ng pamilya mo. Darating yung araw na mauunawaan din nila yan, biidhnillah. Mas magibabaw lang sa'yo ang la ilaha illallah na siyang niyakap mo. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, no? Sapat na siguro yung sinabi ni Sheikh Abdurrahman na tayo doon. Next question na lang tayo. Inshallah. So, meron pang nagtanong. Yan, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah. Matanong kung ano ang gagawin kung bumati ng Happy New Year? Maaari bang sabihin na may dalawa lang ang ating selebrasyon? Ayun, mashallah. So, napakagandang katanong. Actually, ang tanong na yan ay naitanong sa mga ulama natin noon. Kay Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, ito sasabihin natin sa pinakamalapit na kahulugan dahil mahaba yung kanyang sinabi. Kapag may bumati sa iyo, sa gayon ay sagutin mo siya. Ngunit huwag kang magpasimula sa mga gayong pagbati. Ito ang tamang pananaw tungkol sa bagay na ito. Kaya kapag may bumati sa iyo, halimbawa Happy New Year, maaari mo siyang sagutin na sana ay gawin ni Allah na mabuti at mabiyaya ang taon para sa iyo. Hindi mo dapat simulan ang naturang pagbati dahil wala akong alam na anumang ulat mula sa mga salaf na bumabati sa isa't isa sa bagong taon. Sa halip, hindi nila itinuring na una ang Muharram bilang unang araw ng bagong taon hanggang sa kalipatan ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ganito din ang sinabi ni Sheikh Abdul Karim al-Khudair. Ang panalangin para sa kapwa Muslim sa pagkahala o pagkalahatang mga kataga na hindi para sa mga ritual, sa mga espesyal na okasyon tulad ng Eid, ay katanggap-tanggap, lalo na kung ang kahulugan na pagbati ay dahilan sa pagkakaibigan at upang ipakita ang pagkakaibigang mukha sa kapwa Muslim. Ang sagot naman ni Imam Ahmad tungkol dito, hindi ako unang bumabati. Ngunit kapag ako ay binati, ay aking ibinabalik ang pagbati dahil ang pagsagot sa pagbati ay sa pilitan. Ngunit ang maunang bumati ay hindi sa sunna at hindi rin ipinagbabawal. So sa pinakamalapit na kahulugan, kung babatiin ka ng mga kapatid mo, mga kaibigan mo ng Happy New Year, ay mas magandang sagutin mo siya na ang ibig sabihin nawa ay gabayan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa taon na kung ano man ang pinaniniwalaan mo. Ibig sabihin, siya ay gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa taon o sa taong yun na siya ay gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam. Ngunit kapag halimbawa, ikaw mananampalatayang Muslim, sumagot sa iyo ang tao, Happy New Year, at ikaw ay sumagot din ng Happy New Year, ay patunay na nagkakaroon ka ng doubt sa iyong paniniwala. Pumapasok ka na sa zuhr. Yun ang pinaka nakakatakot na kapaninindigan. Ngunit, kapag ikaw ay sinabihan ka o binati ka ng Happy New Year at sumagot ka ng Happy New Year na sa pilitan na hindi mo naman gusto, wallahu a'lam, ang Allah na lang ang bahala sa iyo, hindi mo gusto ang ganitong paniniwala, ngunit sa ngalan lang ng pagkakaibigan, sinasabi ng karamihan sa mga ulama, ay basta't huwag kang mangunguna sa pagbati nito. Basta ang importante, ang iyong intensyon ay ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, magkakaiba ang kanilang mga sinabi, pero sa pinaka-ijma, pinakamalapit na pagkakasabi ng mas maraming ulama, ay iwasan mo na batiin o gayahin ng kanyang pagbati sa subalit siya ay bigyan mo ng reply na mas maintindihan niya na ito ay mas makakaina, mas makakabuti sa kanya. Sa mga kapatid naman nating binabati ng ganitong Happy New Year sa ibang mga kapatid natin, katulad na nabanggit natin o kahit paulit-ulitin natin ang live na to at ang video, ito ay isang magandang
pagkakataon na magbigay tayo ng da'wah. Hindi lamang si Ustad Abdurrahman o si Ustad Khalid, si Akh Mikael, si Akh Fahad na nagbibigay ng da'wah, maging kayo dapat ay nagbibigay din ng paalala. Magtulungan tayo sa pananampalatayang Islam na sila ay paalalahanan natin kung paano tayo magpaalala sa kung anong sinabi natin na ang bagong taon ay selebrasyon ng mga pagano. Napakadaling sabihin. Ngunit anong paliwanag? Nasabi natin na paulit-ulit sa ating live. Kahit paulit-ulitin mo ang video ito ay para maipaintindi sa kanila. Okay? Yung pinakamaintindi sa kanila na maipaabot sa kanila ang da'wah. Yun ang pinaka-importante. Wallahu a'lam. So yun, mashallah, at napakaganda at napakaliwanag, alhamdulillah. Jazakallahu khair. At para naman kay Ustad Abdurrahman, merong tanong para sa iyo, inshallah. Yan, sabi ni Samir Mastura, Assalamualaikum Ustad Abdurrahman. Anong mapapayo mo sa mga kapatid nating Muslim na nagsasabar ngayon sa mga maiingay na motor sa barangay Maharlika? O wag natin isama yung barangay Maharlika, lahat na ng barangay na mayroong mga Muslim. Yan, inshallah. So, yan, inshallah, Ustad. Mashallah, assalamualaikum. Sa nagtanong na ito, no? Nabanggit talaga yung barangay. Siguro hindi lang yan sa barangay ng Maharlika. Sa buong Pilipinas siguro, no? Siguro taga Maharlika tong si brother eh. Actually, kilala natin to, no? Alhamdulillah, sa mga nagsasabar, sa mga ingay na ito, ginagantimpalaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa mga bagay na napupuot tayo, sa bagay na mungkar, kinamupuotan ng Allah, ay ginagantimpalaan ka rin dyan ng Allah. Magsabar ka, tulad ng sinabi mo, magsabar tayong lahat at ibilang natin sa ating mga dua kung may kakilala man tayo, kaibigan, pamilya na naliligaw-ligaw at kabilang sila sa nakikiingay sa gabi na ito, gabayan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa dumating yung araw na maging ganun din tayo, kasi baka wag tayo masyadong maging baka dati ganito rin tayo at ginabayan tayo ng Allah, kaya lagi tayo magdudua, mananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na, Ya Allah, patatagin niyo po yung puso ko sa inyong pananampalataya, kasi ang puso, kaya nga tinawag siyang qalb, ay bumabaliktad, no? Kaya nagdudua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, ikaw na may kakayanan na magbali-baliktad ng sitwasyon ng puso. Minsan Muslim ka, minsan hindi, minsan malakas iman mo, minsan hindi. Panatilihin mo po yung puso namin sa iyong paniniwala, sa inyong pananampalataya, no? So magsabar tayo, magdua tayo na nawa magtuloy-tuloy yung ganitong bagay na hanggang sa datan tayo ng kamatayan ay hindi tayo kilahu sa ganitong klaseng mga hindi sa atin, na hindi pinamana o binigay, itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga moderator, no, may chat pala. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala. Yun, mashallah. At yun nga, jazakumullahu khairan, at mukhang wala ng mga katanungan mula sa ating mga kapatid na nanonood sa ating live. Inshallah, kami ay unang-una lubos na nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ganoon na din sa mga nanonood sa ating live at hanggang ngayon nandyan sila. At inshallah, bilang panghuling pananalita, Ustad Abdurrahman Hamsain, inshallah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na gantimpalaan ang lahat-lahat ng gumagawa ng kapamaraanan upang magkaroon tayo ng pagpupulong, pag-aaral, at hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na gabayan tayo hanggang sa dulo ng ating hininga, na hindi tayo mapabilang sa mga ganitong mga kaganapan na kinapupuutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng mga kanilang mga selebrasyon na punong-puno ng pagtambal, shirk. At harinawa nakapulot po tayo ng aral hinggil sa tinalakay po natin. Anuman po ang nasabi ko namin na mga pagkukulang, ay patawarin nawa kami ng Allah subhanahu wa ta'ala. At jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Yun lang po ang aking mensahe. Dagdagan panawa ng Allah ang ating mga pagsumikap sa pagsasaliksik ng kaalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jazakallah khairan, Ustad Abdurrahman Hamsay. So inshallah, bilang panghuling pananalita para sa ating buting Ustad Khalid Omar, palitafadal. Bismillah. Sa mga kapatid natin na patuloy na nagtitiis, nagtitimpi sa mga panahong gabi nito, tandaan ninyo sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malulhating Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Katotohanan na matatagpuan mo ang gantimpala ng iyong pagtitimpi. Inshallah, ibibigay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo sa kabilang buhay. Ganito din ang sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag kinuha na ang iyong kaluluwa. Ikaw ay i-welcome ng mga anghel dahil sa bima sabartum udkhulul jannatan na'im. Ikaw ay papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa iyong pagtitimpi. Ngayon nagtitimpi ka sa mga araw na ito, sa mga panahong sinusubok ang iyong pananampalataya at paniniwala, sa mga gabing ito na tinitiis mo ang maraming ingay dahil lamang sa pagmamahal mo kay Allah at hindi ka maisama sa mga ganitong gawain. Naway gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao na napapaloob o nasasabi natin ay nasa loob pa ng isang malaking pagsubok. Naway lagi nating paalalahanan ng ating sarili, ang ating iman. Dahil ang iman, sinabi ni Propeta Muhammad ng mga karamihan sa mga ulama, yazidu ala ta'a wa yanqusu ala al-ma'siyah. Ang ating iman ay tumataas kapag tayo ay nananampalataya at naniniwala, nababawasan kapag tayo ay gumagawa ng pagkakasala. Kaya huwag mong paramihin ang paggawa ng pagkakasala mo, kapatid, dahil baka alam mong pinaninindigan mong Islam ay hindi na pala ito ang pinaninindigan mo. Darating ka sa yawmul qiyamah na ikaw ay mawawalan niyong liwanag. Tandaan, ang ating iman, ang ating liwanag sa kabilang buhay. Haharap tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa ating libingan, ito ang magsasaksi. Kaya sa mga kapatid natin, patuloy nating panindigan. Walang paninindigan sa mga taong hindi gumagawa ng kanilang paniniwala. Katulad din ng kasabihan ng karamihan sa mga syuara o mga matalinhaga o matalinhigang mga Arabo. Ang tao na hindi niya ginagawa ang kanyang gawain ay para siyang naglalakad na walang ulo. Para siyang katawang naglalakad na walang ulo. Nang ibig sabihin ng mga taong naniniwala, ngunit hindi niya ginagawa ang kanyang pinaniniwalaan, ay hinalintulad na parang isang katawan na walang ulo. Kaya sa mga kapatid natin, iwasan natin ang mga bagay na ipinagbabawal sa atin, lalo na ang pinakamalaking kasalanan kay Allah, ang shirk, ang pagtatamban. Kami po ay humihingi sa inyo ng paumanhin at libong-libong tawad kung kami po ay nakapagsabi na hindi nyo nagustuhan, sapagkat ang gusto lang namin ay pagpapaalala at habag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat sa Halal Tambayan, maraming salamat sa Asyams, maraming salamat sa mga ustad natin, sa mga masyayikh natin, maraming salamat kay Akh Mikael, kay Akh Fad, at sa mga nasa likod pa ng mga bagay na ito na nagpapaabot ng pananampalatayang Islam. Ang Allah na lang ang bahalang magbigay sa inyo ng gantimpala at sa ating lahat, naway kalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating magagandang gawain. At sa mga kapatid ko mga balik Islam, magtiis pa tayo. Inshallah, matatagpuan din natin ang ating pagtitiis sa kabilang buhay. Qul qawli hada astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril mu'minina fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mashallah, jazakallah khairan Ustad Khalid Omar. At inshallah, Brother Fahad, bilang panghuli ng ating programa ngayong gabi ito, ay una ako ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. At itong unang episode natin na ginanap ngayon ang anong bago sa bagong taon, naway nakapulutan ng aral ng ating mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam ang programang ito. So kung hindi ka nakahabol sa programang ito, hindi mo napanood, mapapanood mo pa rin ito sa ating mga page sa Akh Fahad, sa Pilipinong Muslim, at ganoon na din sa ating page Halal Tambayan, Usapang Dunya at Akhirah. So Brother Fahad, bilang panghuling pananalita, inshallah. Yan, bismillah. So maraming salamat po sa lahat ng ating viewers, live viewers, na nanood. Mashallah, nakarating tayo ng Saudi Arabia, sa parte ng Pilipinas, mashallah. Jazakumullahu khairan sa pananatili ninyo at sa ating mga viewers, especially sa topic na ibinigay nila. At syempre, susunod na Biyernes, same time, makitambay kayo dito, abangan ang aming mga announcement, i-like nyo ang aming page, Akh Fahad, Pilipinong Muslim, at especially supportan niyo ang Halal Tambayan, Usapang Dunya at Akhirah. Wala tayong ibang pag-uusapan dito sa ating tambayan, kundi ang kinabukasan natin, kung paano tayo mamumuhay sa dunya at ang kinabukasan natin sa Akhirah, inshallah. So yun, mashallah. At inshallah,
sa mga minamahal nating mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Sa muli, hanggang dito na lamang. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Magkita-kita tayo ulit mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam sa susunod na ating live broadcast dito lamang sa Halal Tambayan, Usapang Dunya at Akhirah. So hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى